Boxing update. Inaabangang rematch sa pagitan ni Dmitry Bivol laban kay Artur Beterbiev. Pag-usapan natin mga katropa. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Matatanda ang nakuha ni Artur Beterbiev ang panalo sa una nilang pagharap via majority decision mga katropa. At sa ngayong paparating nilang rematch ay ating i-breakdown yung paparating nilang laban. Unahin muna nating i-breakdown yung boxing statistics ni Dmitry Bivol mga katropa. Mayroon siyang 23 wins, 12 of those wins coming by way of knockout, mayroong isang talo. At yung isang talo na yan ay nakukuha niya sa kamay ni Artur Beterbiev sa una nilang paghaharap. Si Dmitry Bivol ay 34 years old sa kasalukuyan, galing Russia. Orthodox ang kanyang boxing stance, 6 feet ang kanyang tangkad at mayroon itong sukat na 183 cm reach sa kanyang galamay. Mayroon siyang 52.17% knockout ratio mga katropa. At titingnan naman natin yung boxing statistics ni Artur Beterbiev. Mayroong professional boxing record si Artur Beterbiev na 21 wins, 20 of those wins coming by way of knockout mga katropa, undefeated. At yung isang boksingero nga na hindi natapos via knockout ni Artur Beterbiev ay itong si Dmitry Bivol mga katropa. Kasalukuyang hawak ni Artur Beterbiev ang mga titulong IBF World Light Heavyweight, IBO World Light Heavyweight, WBC at WBO World Light Heavyweight mga katropa. 40 years old na sa kasalukuyan itong si Artur Beterbiev. Orthodox ang kanyang boxing stance, 5 foot 11 and a half inches mga katropa ang kanyang tangkad at mayroon itong sukat na 185 centimeters reach sa kanyang galamay mga katropa. Galing Russia pa rin itong si Artur Beterbiev mga katropa at kasalukuyang naninirahan na sa Quebec, Canada. At dahil sa hindi naman nagkaroon ng kanya-kanyang laban itong si Dmitry Bivol at Artur Beterbiev matapos yung kanilang unang pagharap mga katropa, ay hindi na natin titingnan yung kanilang huling tatlong mga laban. Bagkus ay i-focus na lang natin yung ating pagre-review sa kanilang unang pagharap mga katropa. Halika't sabayan niyo ako sa ating pagbe-breakdown. At ito nga mga katropa, base dito sa ating pagre-review sa una nilang pagharap ni Artur Beterbiev at Dmitry Bivol, ay sinusubukan ni Dmitry Bivol yung kanyang best mga katropa. Ito yung kanyang natural talaga na pamamaraan sa kanyang pakikipaglaban. Yung kanyang boxing skills, yung kanyang footwork mga katropa, magaling talagang boksingero itong si Dmitry Bivol. Sinusubukan niyang i-outbox sa labang ito. Yung kanyang game plan ay sinusubukan niyang i-outbox itong si Artur Beterbiev. Yun nga lang mga katropa, pinaburan pa rin ng mga hurado ang estilo na pinakita ni Artur Beterbiev. Yung kanyang pamamaraan ay pinaburan ng mga judges pagkatapos ng laban mga katropa. Mukhang mas gusto ng mga judges yung may pagka-agresibo sa kanilang dalawa, kaya siguro binigay yung panalo dito pabor kay Artur Beterbiev sa una nilang paghaharap. Subalit ganun pa man, minado tayo mga katropa, halos lahat naman ng nakapanood sa laban na yun ay dikitan lang talaga yung laban na yun. Pwede ibigay either way mga katropa, kung sino yung, depende na sa mga mata ng mga judges kung sino yung natipuhan nilang bigyan ng kalamangan sa kanilang pagharap mga katropa. Well, dito ngayon sa kanilang paparating na rematch mga katropa, at sinabi na rin mismo ni Dmitry Bivol na mayroon siyang malaking adjustment na babaguhin sa kanyang game plan mga katropa. At yun nga ay yung magiging agresibo siya sa paparating nilang rematch mga katropa. Ang tanong lang dito kung magiging agresibo yung isang Dmitry Bivol na yung kanyang natural instinct sa kanyang pamamaraan sa pakikipaglaban ay magaling naman talagang outboxer o boxer type naman talaga itong si Dmitry Bivol. Technical fighter ito mga katropa. Ngayon, susubukan niyang maging agresibo. Siya yung magdadala, susubukan niyang siya yung magkukontrol sa rhythm ng laban nila mga katropa. Ang tanong lang dito mga katropa, hindi kaya malagay sa alanganin itong si Dmitry Bivol sa katulad ni Artur Beterbiev na magaling mag-abang ng kanyang pamatay na right straight mga katropa. Yung kanan ni Artur Beterbiev ang
talagang napakadelikado mga katropa. Right straight at saka yung kanyang biglaang right uppercut mga katropa. Yun lang yung malaking tanong dito kung hindi ba matsimpuhan kaya kapag itutuloy ni Dmitry Bivol yung kanyang balak na siya ay magiging agresibo sa kanilang paparating na laban. So tingnan ulit natin yung kanilang mga key major factor mga katropa. Unahin natin yung power comparison. Sige, kung ano yung pagbi-breakdown ko sa una nilang pagharap mga katropa, ganon pa rin dito sa kanilang pangalawang pagharap mga katropa. Ibibigay ko pa rin yung kalamangan pagdating sa power mga katropa dito kay Artur Beterbiev. Para sa akin mga katropa, yung power comparison dito ay 60-40. Ako pabor kay Artur Beterbiev mga katropa. Napakadelikadong kalaban itong si Artur Beterbiev. Kahit na sabihin natin na makikita naman din natin mga katropa na paulit-ulit lang talaga yung kanyang pamatay na right straight at saka yung right uppercut niya. Kung sa katulad ni Dmitry Bivol ay madali na itong mabasa ni Dmitry Bivol itong lalo na't nagkaharap na sila mga katropa pero ganun pa man hindi pa rin maiiwasan na masingitan sa paparating na rematch mga katropa kasi boxing ito, depende pa rin yan sa mismong araw ng kanilang laban mga katropa kung magkaroon ng tsansa itong si Artur Beterbiev na makasingit sa kanyang pamatay na kanan mga katropa yan yung magandang nating abangan. Ganun pa man kahit na sabihin natin na lamang pagdating sa power comparison itong si Artur Beterbiev ay hindi nangangahulugan na hindi makakuha ng panalo via stoppage itong si Dmitry Bivol kontra dito kay Artur Beterbiev mga katropa, lalo na't turning 40 years old na rin o 40 years old na rin talaga sa kasalukuyan itong si Artur Beterbiev sa kanilang paparating na laban mga katropa. Kaya hindi na rin ako magugulat mga katropa kapag si Dmitry Bivol naman yung nakabuelo at nakatsempo nito mga katropa alam naman natin yung estilo ni Dmitry Bivol din kapag nakabuelo rin to kapag nakatama ito ng malinis ay magaling din itong tumapos ng laban mga katropa at paulanan din niya ng mga kaliwat kanang kombinasyon itong si Artur Beterbiev mga katropa at posible rin na mauwi sa stoppage yung laban mga katropa pabor kay Dmitry Bivol. Ngayon, pagdating naman sa speed and footwork mga katropa, pagdating sa speed and footwork, medyo ganoon pa rin mga katropa. Mong pabor ako kay Dmitry Bivol pagdating sa speed and footwork. Walang duda yan mga katropa. Makikita naman din natin, napakagaling, napakahusay ng mga galawan ni Dmitry Bivol mga katropa. Offbeat minsan, hindi mahirap hulihin, mahirap balasahin yung kanyang galawan mga katropa. Unpredictable yung mga kailan bibitaw ng opinsa. Minsan nagsiset pa rin ito ng mga traps itong si Dmitry Bivol mga katropa ganun pa man mautak din naman nakikita din natin sa una nilang pagharap mautak din na kalaban itong si Artur Beterbiev mga katropa. Hindi siya basta-basta kumakagat sa mga traps sa mga bitag nitong si Dmitry Bivol mga katropa. Kaya maganda ito talaga yung mga laban na dapat makasa palagi mga katropa yung ganitong match, hindi yung mismatch talaga. Ito yung laban na masasabi nating match na match talaga mga katropa. Paborito nating tingnan ito bilang isang boxing fans mga katropa At ito yung pinaka-importante sa key major factor ngayon sa paparating nilang rematch mga katropa, yung endurance at durability mga katropa. Dito mga katropa may pagbabago akong tingnan dito mga katropa at yun nga kung dati binibigay kong 50-50 ngayon bibigyan ko ng kunting kalamangan dito si Dmitry Bivol pagdating sa endurance at durability mga katropa sa kadahilanang yun nga nakakalamang pagdating sa youthful sa lamang sa kabataan itong si Dmitry Bivol mga katropa. 40 years old na itong si Artur Beterbiev mga katropa. Subalit hindi pa rin dapat magkampante dito si Dmitry Bivol mga katropa dahil napaka-disiplinadong boksingero o napaka-disiplinadong tao nitong si Artur Beterbiev mga katropa. Kahit 40 years old na ito ngayon, kung ganun pa rin yung kanyang
pamamaraan ng kanyang pamumuhay, lalo na yung kanyang disiplina mga katropa, ay tsak kung ano yung nasaksihan nating performance sa una nilang pagharap, malamang ganun pa rin yung kanyang performance sa paparating na laban. Mga katropa, pagdating sa online beating mga katropa ay yamado itong si Artur Beterbiev. Kung sa una nilang pagharap ay underdog itong si Artur Beterbiev, ngayon sa paparating na rematch ay siya na yung favor dito at underdog naman itong si Dmitry Bivol mga katropa. Hindi naman ganun ka-heavy yung betting odds mga katropa, no? Slightly underdog lang itong si Dmitry Bivol dito mga katropa. Kaya sa mga katropa na mahilig tumaya sa mga underdog ay ito na yung inyong pagkakataon mga katropa. Pagkataon nyo na itong makabawi kung sakaling manalo itong si Dmitry Bivol bilang isang underdog mga katropa. So final prediction, sino ba yung pipiliin ko dito na mananalo pagdating sa kanilang paparating na laban mga katropa? Pipiliin ko pa rin manalo dito mga katropa ay si Artur Beterbiev mga katropa. Hindi na ako magugulat kung mauwi sa stoppage yung laban na ito mga katropa, sa kadahilanan kung totohanan ni Dmitry Bivol yung kanyang binabalak mga katropa, no, na siya yung magiging agresibo sa paparating na labang ito mga katropa, ay tsak pabor ito sa current champion na si Artur Beterbiev mga katropa. Kung bakit? Dahil mas lamang siya pagdating sa power mga katropa at mahilig itong mag-abang, no? At kapag tumatama ng malinis itong kanan ni Artur Beterbiev mga katropa, tsak mayroong paglalagyan dito si Dmitry Bivol. Kahit sinong kalaban ni Artur Beterbiev pagdating sa light heavyweight mga katropa, tsak may paglalagyan talaga mga katropa. Ay hindi nagawang tumama ng maayos nga yung kanan ni Artur Beterbiev sa kanilang unang pagharap, dahil yon ay nagiging ginagawa ni Dmitry Bivol yung kanyang natural na galawan mga katropa, no, yung smart yung kanyang pakikipaglaban, outbox yung kanyang ginagawa mga katropa. Chinitimpuhan din niya itong si Artur Beterbiev. Magaling yung kanyang counter punching ability sa una nilang pagharap. Yun nga, lumalabas pa rin na pinapaboran ng mga judges yung pagiging agresibo ng estilo nitong si Artur Beterbiev. Kaya siguro naisipan ni Dmitry Bivol na bakit hindi na lang niya gawin magiging agresibo din kung kaya naman niyang gawin. Ayun nga, dito ina-analyze natin na baka pabor ito kay Artur Beterbiev mga katropa kung ganon pa rin kondisyon, no? Kung ano yung kondisyon ng dalawang boksingero sa una nilang pagharap at kung ganon pa rin yung kanilang disiplina at yung kanilang conditioning pagdating sa pangalawang pagharap mga katropa, ay sa tingin ko mga katropa, papanig ako na mananalo dito si Artur Beterbiev pa rin mga katropa, sa kadahilan ng mas lamang talaga pagdating sa power mga katropa. Yung kapag tumama lang talaga na malinis itong mga banat ni Artur Beterbiev, tsak makukuha ni Artur Beterbiev yung panalo by decision, o kaya mas para sa akin dito ngayon sa kanilang rematch mga katropa, may feeling ako dito mga katropa na either fighter, no, posibleng makakuha talaga ng stoppage sa panalo na ito mga katropa. Pero mas pabor pa rin na mayroon pa rin mas malaki pa rin yung probability na matapos sa desisyon yung laban na ito mga katropa. Subalit yun nga lang, hindi ko rin maiwasang mag-analisa na kapag tutuhanin ni Dmitry Bivol, no, yung sinasabi niya magiging aggressive siya pagdating dito sa paparating na rematch, ay hindi ko talaga maiwasang maisipang mga katropa na baka magkamali dito si Dmitry Bivol mga katropa. Unang-una, hindi kasi natural na strategy ni Dmitry Bivol yung pagiging agresibo sa laban mga katropa. Natural na magaling na counter puncher at magaling na bilang isang boxer type talaga itong technical fighter yung galawan ni Dmitry Bivol mga katropa. Ngayon kung susubukan niya lumabas sa kanyang comfort zone, yung kanyang nakasanayang galawan mga katropa, magiging agresibo siya dito,
ay baka magkaroon ng tsansa, malaking tsansa ni Arthur Beterbiev dito mga katropa. Ganun pa man, posible rin naman na si Dimitri Bivol yung makakuha ng stoppage dito mga katropa. Dagdag pa natin yun nga yung pagdating sa youthful, sa kabataan, lumalamang dito si Dimitri Bivol mga katropa. Kapag nakatama rin ng isang malinis na power punch itong si Dimitri Bivol, kahit na hindi naman ito kilalang one punch sa knockout artist talaga, kapag tumatama naman ito ng solid mga katropa, ay hindi naman masasabi nating walang kakayahan na magpagrugi ng kalaban itong si Dimitri Bivol. Dahil kung makikita natin yung mga previous na laban, kapag tumatama itong si Dimitri Bivol, ay sinasamantala talaga nito yung pagkakataon. Babatuhan ka talaga nito ng maraming kombinasyon kaliwat kanan mga katropa, hanggang sa yung makuha niya yung technical knockout o stoppage mga katropa. Kayo mga katropa, ano sa palagay ninyo yung inyong paningin dito sa paparating na laban? Makukuha kaya ni Arthur Beterbiev yung panalo pa rin dito sa paparating na rematch, o makapaghiganti dito si Dimitri Bivol mga katropa sa paparating na rematch? Paki-comment nyo na lang yung inyong mga prediction sa paparating na labang ito mga katropa. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli.